Korte Suprema, kumilos na. Naglabas na ng biglaang ultimatum. Pinakokomento na ng Korte Suprema si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kaugnay sa petisyon ng for writ of kalikasan na inihain ng ilang abogado at environmentalist dahil sa mga sablay at ghost project ng pamahalaan sa flood control. Para sa buong detalye, panuuri ng full report. Pinakokomento na ng Korte Suprema si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kaugnay sa petisyon for writ of kalikasan na inihain ng ilang abogado at environmentalist dahil sa mga sablay at ghost project ng pamahalaan sa flood control. Batay sa inilabas na notice ng SEC and Bank, bukod sa Pangulo na kinatawan ng Office of the President, pinasasagot din ng kataas-taasang hukuman ang Office of the Senate of the Philippines na kinatawan ni Senate President Tito Soto III. Giyon din ang Kamara na narepresenta noon ni Martin Romualdez. Kailangan ring magkomento ang Department of Budget and Management, DPWH, DENR, DILG, River Basin Control Office, mga local government units sa bansa at mga kontratista na nakakurba ng mga flood control projects ng pamahalaan. Mayroon lamang 10 araw ang mga respondent upang magkomento mula sa araw na matanggap ang notice ng resolusyon. Hindi naman nakapagpigil ang taong bayan na magbigay ng komento sa mundo ng social media. At ayon pa sa kanila, huwag na kayo puro tanong ng tanong, salita ng salita, aksyonan nyo na agad at ikulong. Alam na natin sino-sino ang mga sangkot at mastermind. Kawawa yung mga ordinaryong taong magkasala, kulong agad. Pero magnanakaw ng bilyon-bilyon sa kaba ng bayan, need pang ihiring-hiring. Wala na talaga. Ang Pilipinas ngayon ay pinamumunuan na ng mga sindikato at magnanakaw sa administrasyong ito. Ang pinuno ng PNP, AFP ay kanya-kanya silang sipsipan sa tombong ni Bangag. Makakasabi naman talaga ang mga contractors and even si Secretary Bunuan, wala talaga akong at all project dyan sa DPWH. Kaya maliwanag, walang proyekto si BP Sara at alam din nila yan. Ang nagiging issue kasi dito, bakit si Diskaya ng si Diskaya ng si Diskaya? Ang daming kontraktor, 15 niyang nilatag mo, Bongbong Marcos. Ba't hindi mo pa imbestigahan sa ICI? Ba't hindi mo pa imbestigahan kay Vince Dizon? Ba't hindi mo pa imbestigahan niyang kay Boying? Diskaya ng Diskaya. Mukhang meron kayo talagang gustong takipan na nagaganap. Alam daw ng bise na susubukan pa rin siyang i-implicate sa issue. Papaimbestigahan na kasi ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla sa DPWH ang kaugnayan ni Senator. Damonyo talaga itong si Bo. Ha? Halatang halat. Alam mo dati, yung kasalanan, kinahihiya. Ngayon, parang hindi na. Lantaran. Kita mo yung ginagawa ni Boy? Halatang halata. Pero hindi na siya nahihiya. Bago tayo mag-umpisa, baka pwede nyong i-like ang video na to. Malaking bagay ang like sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Hindi ako aalis sa palasyo hanggat hindi naaayos ang problema sa flood control. 20 years si Bongbong Marcos. Yan ang sinasabi ko sa inyo eh. Yan ang talagang plano nila. Hindi umalis si Bongbong Marcos as president. Umalis man yan, he will make sure na pilipit niya na yung leeg na uupo. Para hindi siya mabalikan sa mga ninakaw niyang bilyon-bilyon di umano. Kasi kung hindi ka aalis, hanggat di naayos ang problema sa flood control, eh talaga hindi ka aalis dyan. 20 years ka dyan, gaya ng tatay mo. Parehas kayo ng tatay mo. Parehas kayo ng tatay mong diktador. Parehas kayo ng tatay mong magnanakaw. Parehas kayo ng tatay mong gusto 20 years umupo dyan. Di umano. Kailangan may ganun eh. Bakit? Nanggigipit itong mga to eh. Pag nagsasabi ka ng totoo, gigipitin ka ng mga yan. Kaya lagyan mo di umano. Pag di ka nagsabi ng ganon, at hindi nila kayang pilipitin yung leeg mo, magagalit yung mga yan. Okay, may binanggit po dito si Kiko Barsaga. O anong sabi ni Kiko Barsaga? Manila Golf and Country Club Forbes Park meeting. O nag-meeting sila dyan sa Forbes Park. Alam naman natin, ito si Martin Romualdez talagang maraming bahay dyan sa Forbes Park. Sana all ha. Sipin mo, ang dami mong
bahay sa Forbes Park, tapos ang dami mong nalulunod na kababayan dahil sa mga lintik na pagnanakaw nyo, di umano, sa ghost projects. O, ito ang kanilang napagbitingan. Ilan to? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7. O, tingnan natin kung sa tingin ninyo, ilan ang matutupad dito sa mga binanggit ni Kiko Barsaga na di umano ipinagmitingan nila Martin Romualdez. O, sabi niya, una, Martin Romualdez will serve as a state witness by the Department of Justice. Agree kayo dyan? Ako, agree ako dyan. Yung paganyan-ganyan nila, naaalala nyo? Ganyan din ang ginawa nila kay Ombudsman Boying Remulla. Kunwari, sinabi lang sa ano, tapos minamind conditioning na yung taong bayan, unti-unti, sinabi sa press, tapos unti-unti, ginagawa na nilang paraan. Ganito rin to, gagawing state witness to. So pag naging state witness to, ligtas. O, tapos pwede na siya magturo kung sino-sino. Ang galing ng style, no? At ito ay nangyayari na. Pero sabihin nyo kung agree kayo dyan sa una ha. Pangalawa, Sandro Marcos will be protected. President Marcos will shift the blame to Senate. Agree. Super agree ako dito. Nakikita nyo naman na talagang ang problema, ang karamihan ng magnanakaw, nasa Kongreso. Pero pilit nilang sinisira ang Senado. O yan. Para ma-shift doon. To protect yung kanyang anak. Style Marcos, ano? Marcos na Marcos. Ako, I agree dyan. Congresswoman Lani Revilla will support Marcos in return for the guaranteed protection of former Senator Bong Revilla. Ako, posible yan. Posible. Kasi gawain naman nila yan. Diba? Yung gigipitin ka para ikaw ay sumunod doon sa gusto nila. Ganyan naman ang ginawa nila kay Pastor Kibuloy. Ganyan din naman ang ginawa nila kay Chis Escudero. Ganyan ang ginawa nila kay Marcoleta. Ganyan din ang ginagawa nila dun sa mga ibang senador. Talagang iipitin ka, sasakaling ka sa leeg. Ganyan ang ginawa nila kay Villar. Diba? Kaya nga bumabaliktad-baliktad tong sila Villar diba? Kaya nga si Chis Escudero dapat ang Senate President, naging si Tito Soto. Itong si Tuta Soto. Bakit? May mga lumipat katulad nila Villar. Ganyan dyan, ipitan sa kalan ng leeg. Pag duwag ka, talagang aatras ka. Ngayon, hindi ko alam, okay? Kung talagang luluhod itong mga Revilla kay Marcos para to protect. But really, I really don't care. Sa totoo lang, I really don't care. Pero very possible yan. Congressman J.J. Suarez will support Marcos in exchange for protection. Ayan, totoong-totoo to. J.J. Suarez will support Marcos. Alam naman natin, binanggit mismo ni Saldico, isa po ito sa best friend ni Saldico. Sila si Suarez, si Tambi, si Saldi, at meron pang isa si, anong pangalan nun, nakalimutan ko. Pero isa to, isa to sa Big Four. Isa to sa best friend ni Saldico. So, alam natin, pag dikit kay Saldi, naambunan niya ng grasya. So di umano ang sinasabi nila dito kay JJ Suarez, marami din umano itong ghost projects. Kaya maibabaon to si JJ Suarez. Ngayon, observe po ninyo, pag si JJ Suarez na di umano maraming ghost projects ay hindi ginalaw, hindi pinitik, samantalang yung ibang mga senator ay pinipitik ng ombudsman, pinipitik ni Vince Dizon, pinipitik ng ICI, guaranteed to. Sumuporta to si JJ Suarez. Abangan ninyo, ihimurin din ni JJ Suarez ang puwet niyang si Bongbong Marcos gaya ng paghimod nitong mga kain-tae na pinklawan. Abangan ninyo. Panglima, Congressman Romulo will support Marcos in exchange for protection. Wala akong pakialam sa'yo. Congressman Z. Adjong will support Marcos in exchange for protection. Isa pa yan. Alam din natin ng galawan yan si Adjong, di ba? Kaibigan ding batalik yan ni Tambi. Di ba? Panayang protect niyan kay Tambi. Hindi na ako magtataka. Hindi na ako magtataka kung
Sa mga susunod na araw, dinidilaan na rin ito ang puwet ni Bongbong Marcos at kumakain na rin ng tae ni Bongbong Marcos gaya ng mga pinklawan. Kasi, posible yan. Isang grupo yan, hindi naman po pwedeng si Tambi lang ang kumikita. Chances are, ang bulong-bulong, yaang mga nagpo-protect kay Tambi, yung agresibong magpo-protect kay Tambi, nakinabang din yan. Imposible. Lalo na yung mga close kay Tambi, ay yung bumabanat kay BP Sara, yung bumabanat sa mga DDS vloggers na congressman. Chances are, may ghost projects yan. Hindi naman po pwedeng yung bossing lang nila. Kaya nga, sobra sila mag-protect kay Tambi. If you protect the king or the prince, ang kita mo, tuloy-tuloy. Kasi pag bumagsak yung prince, yung kita mo, babagsak din. 'Di ba? Ganyan sila. Di umano. So, observe nyo po. Panghuli, pang-pito ata ito. Senator Chis Escudero will be implicated by Lisa Araneta Marcos using the ICI. Wow! Pati si Lisa nangelam, ha? Ako, sure ako rito. Sa katunayan, ngayon pa lang binabanata na si Chis, eh. 'Di ba? Alam naman natin papunta na kay Chis. Pinupuntahan na nga si Bongo, eh. 'Di ba? Lahat po ng kaalyado ng Duterte kakanain 'yan. Yung hindi kakain ng tae ni Bongbong Marcos, kakanain. Hindi ka susunod, kanaka. May paninindigan to. Malakas ang paninindigan nito si Chis Escudero, pambira. Hindi nila makukuha yan. Ngayon, si Lisa, yan ay medyo hindi ko alam kung si Lisa ang gagalaw. Diba? Posible din. Kasi sabi nga nila, si Bongbong Marcos under desire yan. Di umano. Ang nagpapatakbo daw talaga ng Pilipinas ay si Lisa at saka si Tambi. Ngayon, lumulutang na talagang yung part na nagpagpapatakbo ni Tambi ay talagang hindi mo na makakaila. Ito na lang si Lisa, eh. Siyempre, hindi naman natin nakikita kung binubulong-bulungan niya yan. Parang bulong ng demonyo yan. Diba? Nakatago yan, eh. Hindi mo naman maririnig. No? Pero pag tiningnan mo, inobserve mo talaga yung aura ni BBM na super weak, kaya nagkaloko-loko yung Pilipinas. Ganyan yan. Posibleng nabulungan din yan ni Lisa. So, posible. So, sa pitong ito, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sa 7 na sinabi ni Kiko Barsaga, hulaan nyo. Tingnan natin kung ano ang mangyayari dyan. Siguro it's very safe to say 4 out of 7 mangyayari. Pero malakas po ang kutob ko. Yang 7 yan mangyayari. Or yung kalahati niyan nangyayari na nga. Kayo po, ano masasabi nyo? Ito, puntahan natin another example ng katarantaduhan nila na nililihis nila ang issue. Ito, tingnan po natin etong sinabi ni Senator Bongo, bakit siya pinag-iinitan. Pero sa katunayan, ilalatag ko po ang plano diyan ni Bongbong Marcos kasama po si Risa Ontiveros. Ito po. Ano to? May cover up? Ano to, para ilihis yung atensyon sa totoong may kasalanan? Tumbukin niyo po yung dapat tumbukin, mga totoong buhaya. Yun ang, again, lagi ko pong ipapaalala araw-araw dito sa ating channel. Sa mga banateros-banateras dyan. Tumbukin dapat yung totoong buhaya. In short, yung mastermind. Napapansin nyo, paiba-iba na. Si Boying ang tinumbok. Si Bongo, bakla ka ba, Boying? Ng ICI, si Dison, nagpaparinig na rin kay Bongo. Pambira mga animal yan. Sino pa ba? Ang Kongreso, ultimo yung kasama nila, ang tinutumbok. Si Marcoleta at saka si Chis. Lumilihis tayo dun sa issue, eh. Doon tayo sa may ghost projects. Doon tayo mag-focus. Ang ghost projects, nasaan? Nasa Bulacan. Ilocos Norte. Yaan po imbestigahan ninyo. Ba't alis kayo ng alis sa ghost projects? Kasi pag tumutok kayo sa ghost projects, matutumbok ninyo yung mastermind na sinasabi ni Senator Bongo na yung totoong buhaya. Ba't punta kayo ng punta sa iba? Alam nyo kung bakit? Mamaya sabihin ko.
Bakit i-atras ngayon? May mga gumagalaw na puwersa para iikot po yung katotohanan. Para hindi mapanagot. Yan, exactly. Yun yung sinabi. Ito yung sinabi ko. Jiggy, kung matatandaan natin doon sa interview kay Ombudsman Boying Remulla ng Storycon ng One News, sinabi niya na tingin niya pinoprotektahan ng mga diskaya itong si Senator Bongo dahil ayaw daw sumagot o magbigay ng kahit anong detalye ng mga diskaya kaugnay doon sa joint venture sa pagitan ng kanilang construction company at nitong CLTG Builders na again, pagmamayari ng pamilya ni Senator Bongo. Jiggy. Kita mo naman kung hindi bobo rin to si Boying. Ulitin ko, hindi ako nagmamagaling o nagmamatalino. Alam ko matalino yan si Boying kasi lawyer yan ng UP pa yan. Kaya nga hindi ko alam kung yung mga UP lawyers hindi kinahihiya itong mama na ito eh. Di ba? Father ko pa UP law graduate, pambihira. Hindi naman ganito kabuo. Ay nako, ito si Boying, ang sabi niya, ba't ito si Diskaya, parang pinagtatanggol si Bongo. Kasi ayaw niyang banggitin yung proyekto nung kanyang tatay, ng kanyang pamilya. Bakit napunta tayo sa pamilya ni Bongo? Kasi kung gusto mo talagang tingnan, Boying, ito dito huli ka eh. Kung gusto mo talagang tingnan lahat ng mga proyekto ng Diskaya, sabi ni Chavit Singson, ang laki, bilyon, trilyon, bilyon ang proyekto niya sa Ilocos Norte. Bakit pinagpipilitan mong silipin yung mga pipitsuging kontraktor? Nakalantad na sa inyo, sinasabi na. Karamihan ng flood control projects dyan sa Ilocos Norte ni Bongbong Marcos ang gumawa ay Diskaya. So kung susundan ko yung sinasabi mo, dahil kinokonek mo ang Diskaya sa masamang tao, sa pamilya, mas malaki ang proyekto niya sa Ilocos Norte. Ba't pinagpipilitan nyo si Bongo? Alam nyo kung bakit? Ito yun. Kasi they are preparing for 2028. They are desperate. Everybody knows, kahit yung mga nanonood dito, na dilaw, kain tae, na dilaw, kahit yung mga loyalista ni Bongbong Marcos, yung pula, yung komunista, everybody knows, kung hindi nila mapapatay si BP Sara, she will be the next president. Sigurado na po yan. And they are desperate. Hindi umubra yung impeachment, lumala ang problema sa flood control, sumingaw. Hindi nila masiraan si BP Sara kasi hindi connected si BP Sara sa flood control. So anong gagawin? Sisiraan yung mga nakapaligid. Kaya nga, anong unang siniraan dyan na malapit kay PRRD? Si Pastor Kibuloy. At nag-get-go pa lang, binanatan na. Si Bato, si Bongo, ngayon si Cheese. Alam natin lahat. We cannot deny this. BP Sara will be the next president. The issue, hindi na nila magalaw si BP Sara eh. Lahat na ng baho, itinapon sa kanya. Parang kumuha ng tae yung pinklawan, ibinato kay BP Sara yung tae. Hindi tumatama. Yung kamay nila ngayon mabaho, amoy tae. Sila ngayon na nagmumukhang, sila na talaga nangangamoy tae. Kumuha naman si Boying ng tae, binato kay BP Sara, nakailag. O din kamay niya amoy tae. Lahat sila ngayon amoy tae. Pasensya na po sa kumakain Pero ganyan po nangyayari. Hindi po bumabaho si Sara. The more nilang batuhin si Sara ng tae, sila yung nag-amoy tae. Lalo silang bumabaho. So in short, suko na. This is their last plan. Apart from patayin si BP Sara, according to her, plano siyang patayin ni Bongbong Marcos, ni Tambi at saka ni Lisa Marcos. Apart from that, ito na yung pinaka-next plan. Wala na tayong magagawa kay BP Sara. Ang kukuhanin natin yung Vice President. At alam nating lahat, sobrang lakas ni Bongo. Sa katunayan, si Bongo, siya po ang number 1, pinakamalaking nakuhang boto sa Senado. Kung hindi ako nagkakamali, 26 million. That is more than convincing. That is overwhelming. At pagka ganyan ang boto ng isang senador, usually ang number 1
posibleng maging presidente, very, very, very likely na manalong presidente or vice president. And they are looking at Senator Bongo as the next vice president. Ngayon, babanatan si Bongbong Marcos ay wala na silang magagawa kay Sara, wala na. Ang gusto nilang kunin yung pagka-vice president para babatuhin, pupunta sila dun sa ulit sa plan nilang impeachment. Yaan ang plano ng mga yan. Yaan ang bulong-bulungan ngayon. Yan ang lumalabas. Kaya, yayariin na nila. The next possible vice president will be Bongo and Robin Padilla. And they are super popular. Naalala nyo? Ang number 1 senator sa voting 2022 and 2025 are both DDS. Robin and Bongo. Kahit sino ilagay mo dyan, delikado sila. So, kung hindi nila makuha ang president, they will try to get the vice president. Para pag na-impeach si BP Sara, sila uupo. That's their last ticket. That's their last hurrah. Doon lang nila kaya maging president. Naunawaan nyo. Kasi kung matanggal si BP Sara at ang uupo rin, DDS, tapos sila dyan. You know why? Bakit ganon? Kasi po sobrang lakas ng DDS. They know it. Everybody knows it. At may anong sagot ni Senator Go sa sinasabing meron nga silang koneksyon sa mga diskaya? Paulit-ulit niya sinasabi, Jiggy, kanina doon sa press conference, hindi sila magkakilala ng mga diskaya kaya wala raw dahilan para protektahan siya ng mga ito. Yan. Hindi niya kakilala Diskaya. Tanong mo si Bongbong Marcos kung kakilala niya ang Diskaya. Tanong mo Boying kung kakilala niya si Sandro Marcos. Tanong mo Boying kung saan ang pinakamalaking proyekto ng Diskaya. Anong lugar? Nanawagan pa nga siya sa mga diskaya na sabihin lahat ng kanilang nalalaman dun sa mga pagdinig. At tungkol naman dun sa joint venture between the CLTG builders at saka sa mga diskaya, hindi raw yan sekreto. Kasi kahit dun sa hearing, siya daw mismo ang nagtanong kaugnay niyan. Ano? At ang sinasabi ni Senator Bongo, kung sakaling may nagawang illegal doon sa joint venture ng CLTG builders at ng mga diskaya, handa raw siya na siya mismo yung tatayong complainant at maghain ng reklamo kaugnay niyan. Narito ang bahagi ng pahayag ni Senator Bongo. Hindi ko po kilala mga diskaya. Wala po akong pakialam sa mga diskaya. Ako mismo ang willing po akong magkaso. Kasuhan natin yung mga dapat kasuhan kahit kamag-anak ko. I'm willing to be the complainant. Yung joint venture between CLTG Malinaw naman yun kung wala naman talaga, hindi naman dawit talaga si Bongo doon. Di ba? Kung hindi naman siya kumita sa Diskaya, anong masama? in St. Gerard. Sabi sir, they were able to bag contracts sa Davao, hundreds of millions. Did you know about it? Were there favors given para makakuha ng contract sa Davao? Since 2001, di po ako nag-influenza. Nakialam ba ako para bigyan ng Gago tong mga to. Isipin mo, gusto nilang silipin yung kontrata sa Davao noong dating panahon pa. Pero yung ghost projects ngayon sa Ilocos Norte, ayaw nilang silipin. Hindi na mo kalokohan. Hindi nila gustong solusyonan yung nakawan ngayon. Hindi nila gustong solusyonan at ikulong or panagutin yung mga nagnanakaw. Parang gusto nila, sige tuloy na magnakaw kayo, sisingilin natin yung nakaraan. Ganyan po ka-loser yan si Bongbong Marcos. Sinisisi. Kaya ako kitang-kita ko hindi talaga aasenso ang bansang Pilipinas hanggat si Bongbong Marcos ang nakaupo. Kasi wala silang alam, hindi nila alam yung salitang responsibilidad. Assume responsibilities dapat Instead na ganun, hindi, pasa natin sa iba. Tapos tayo nakaw lang ng nakaw. por ang aking kamag-anak, hindi. Because I observe delikadesa. Ito po, tingnan natin. Bukod kay Bongo, si BP Sara din. Alam naman natin, pati si BP Sara na walang kinalaman sa flood control projects, dinadawit. O ito, tingnan natin ha. Ito, pakinggan po natin si BP Sara ha. Bibigyan natin ng komentaryo.
makakasabi naman talaga ang mga contractors and even si Secretary Bunuan, wala talaga akong at all project dyan sa DPWH. Pero Kaya maliwanag, walang proyekto si BP Sara at alam din nila yan. Ang nagiging issue kasi dito, bakit si Diskaya ng si Diskaya ng si Diskaya? Ang daming kontraktor, 15 niyang nilatag mo, Bongbong Marcos. Ba't hindi mo pa imbestigahan sa ICI? Ba't hindi mo pa imbestigahan kay Vince Dizon? Ba't hindi mo pa imbestigahan niyang kay Boying? Diskaya ng Diskaya. Mukhang meron kayo talagang gustong akipan na nagaganap. alam daw ng bise na susubukan pa rin siyang i-implicate sa issue. Papaimbestigahan na kasi ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla sa DPWH ang kaugnayan ni Senator Damonyo talaga itong si Bo. Ha? Halatang halat. Alam mo dati, yung kasalanan, kinahihiya. Ngayon, parang hindi na. Lantaran. Kita mo yung ginagawa ni Boying? Halatang halata. Pero hindi na siya nahihiya. Wala na. Sa kanila, hindi na issue dito yung hiya. Ang issue dito, kaya ba namin gawin? Kung kaya namin gawin, gagawin namin kahit nakakaya. Kahit mali, kahit illegal, gagawin namin. Bongo sa government contractors na sina Sara at Curly Diskaya. Kung aabot ba sa akin, sa tingin ko aabot siya kasi kaalyado kami. Sa tingin ko ililink nila, sa tingin ko susubukan nila na paabutin sa akin dahil sa kaalyado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, si Senator Bongo. Ito, kasi alam naman natin, kita na natin yan. From the very start, ang una nilang kinana, si Pastor Kibuloy. Alam natin yan. Bakit? Kasi yung SMNI, supporter ng Duterte. Si Pastor Kibuloy. Di ba? So, tuloy-tuloy yan eh. Si Bongo, si Bato, si Cheese, pati nga si Marcoleta, di ba? Pati asawa ni Marcoleta, sinilip. Ang dami na nalang sinilip, puro connected sa Duterte. Samantalang yung mga nagnakaw nasa Congress. Hindi nila binabanggit yung mga kilala dong best friend ni Tambi tsaka ni Saldi. Alam naman natin yan. Ang dami nang binanggit dyan ni Chanco. Wala sinisilip to si Boying. Wala sinisilip yung gobyerno. Yung anak nga ni Boying biglang naglahong parang bula yung kaso. Yan ang sinasabi ng taong bayan eh. Diba? Ganyan po sila kalupit. Kaya ngayon, sa totoo, dapat nga matutuwa kayo pag kayo ginigipit ngayon. Kasi pag ginigipit kayo ngayon, ibig sabihin may bayag ka. Pag hindi ka ginigipit ngayon, sigurado kumakain ka ng tae ni Bongbong. Basta kung ano lang ilagay niyo dyan, sige. Ang importante, yung agenda namin. Kahit mali, gagawin namin tama. Kaya maraming abogado nagbumukhang bobo kasi pinagsasabi nila. Isipin mo sinabi Bendalo, umuo naman. Bira. Ganyan. Kaya nagmumukha silang bobo. Bakit? Kain tae. Pasensya na po talaga. Ay yung frustration ko na, pambihira. Diyan pa lang, pag tiningnan nyo yung big picture ng Pilipinas, we are so far from developing country. Ang layo natin. Ang layo pa ng, ang laki ng problema natin. Dahil, gaya ng sinabi ko, yung corruption, that is another side. Pero yung hindi na natin kinahihiya ang corruption, ay matindi yan. Ibig sabihin, grabe na ang lalim ng problema ng Pilipinas. Kaya sa tingin ko, baka hindi ko naabutin o yung mga anak natin na aasenso Pilipinas dahil ang daming problema. Papansinin nyo, sinubok ni PRRD solusyonan itong mga adik. Siya mismo nagsabi, ang lalim pala ng problema natin sa drugs. Kita mo nangyari ngayon. Pati presidente takot magpa-drug test. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa iyong pagmamahal na hindi nagmamaliw. Sa gitna ng kaguluhan sa aming bansa, turuan niyo po kaming magtiwala sa iyong hustisya at hindi sa hustisya ng tao. Linisin niyo po ang aming mga puso at ituro niyo po ang tamang daan ng katotohanan at pag-ibig. Tulungan niyo po kaming maging ilaw sa gitna ng dilim at ipakita sa mundo na may pag-asa pa sa pangalan ng aming Panginoon Hesus. Salamat po sa pag-ibig po ninyo at salamat sa pagdinig ng aming mga panalangin at iligtas niyo po kami.
Sa pangalawa po ninyong pagparito at patawarin po kami sa lahat ng aming mga pagkukulang at pagkakasala, sapagkat ito po ang aming samot hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Sa lumang silid, mag-isa kang tahimik. Walang kamera, palakpak ay wala na. Ngunit sa bawat pader ng bayang iniwan mo, may pangalan mong di na mabubura. Minsan kang naging balikat ng mahihina, kalaban ng takot, kakampi ng masa. Di mo man laging nasabi ang tama, pinili mong ipaglaban ang madla. Hindi ka sakdal gaya naming lahat, pero tumindi ka nang walang pag-atras. At ngayong pagod ka na, tatay, kami naman ang sasalo ng bawat bigat. Hanggang sa dulo, ikaw ay mahal. Kahit papagod na ang iyong katawan, tatay, salamat sa iyong paglaban. Ngayon, kami naman hanggang sa dulo. Di ka namin iiwan. Ang kwento mo'y dala ng bayan. Tahimik ka na sa mga batikos, wala nang tugon, wala nang galit, pero sa mata ng mga maralita, naroon pa rin ang tapat mong alaala. Marami mang di nakaintindi, marami pa rin ang di nakakalimot. At ngayong wala ka ng kapangyarihan,
At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo? Kung mayroon kayong hinaing at komento patungkol sa balitang ito, please comment down below. Pag-uusapan natin yan sa comment section. At kung nagustuhan nyo ang video, ay huwag kalimutang mag-like at i-share na din para mas marami pang makaalam at umabot ito sa marami sa ating mga kababayan. Maraming salamat po. Mabuti pa ang sardinas, may label. Tayo, wala. Oo nga pala. Nay, ito na yung bayad ko sa isa, ano? O, kunin mo yung isa. Isa muna, iyan, no? Tapos, isa pa, di ba? 4 dapat na sardinas, eh. Yan. 3 na. Pang-4 na sardinas. Okay na.